Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong malamig na umaga ang aking bati o malamig na tanghali sa inyong lahat mga kaibigan. Sa lahat po ng aking mga kaibigan mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapatid kay Kristo. Isa pong masaya, maganda at malamig na umaga sa inyong lahat. Isa rin pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kaibigan na naroon po sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kumusta po kayo? Nawa po ay laging nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. At sa oras nga po ito mga kaibigan ay magsisimula na naman po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kahapon po ay natapos po natin yung chapter 19 hanggang chapter 23 ng Levitico. At medyo nakakatakot o nakakapangilabot ang mga tuntunin na itinuro ni Yahweh kay Moises para gawin o sundin ng mga Israelita hanggang sa kapanahunan po natin. Ang salita ng Diyos ay hindi po lamang sa mga Israelita, kundi para po sa lahat. Kaya ngayong umaga po, ay muli niyo po akong samahan sa pagbabasa po at pagpapatuloy ng pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa Levitico chapter 24 na po at sisimulan na po natin. Gabayan po tayo ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo na habang pinapakinggan natin ang kanyang salita at habang binabasa ay maunawaan po natin ang mga mensahe ng Diyos sa ating binabasa, na hindi lang po natin basta binabasa, kundi kailangan po nating maunawaan, makita ang mga kamanghamanghang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon at maunawaan din natin ang kanyang mga tuntunin at lahat ng kanyang sinasabi kay Moises. Ano po, ariin po natin, ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Simulan ko na po ang Levitico chapter 24. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo para sa ilaw sa labas ng tabing. Sa loob ng tuldang tipanan, ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. Magluluto kayo ng 12 tinapay, 4 na litro at kalahating mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay ihahanay ng tig-6 sa ibabaw ng misang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na kamanyang na pagkatapos ay susunugin bilang alaala kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito ay gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog ang mga tinapay na iyon ay mauuwi kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa banal na dako pagkat siyaoy itinalaga kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. Nang panahong iyon, may isang Israelitang pumasok sa kampamento ng Israel. Ang ama niya ay si Ehipsyo at Israelita naman ang ina na ang pangalay Silomit, anak ni Debre at mula sa lipi ni Dan. Ang mistisong ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nanungayaw siya at nagsalita ng masama laban sa ngalan ng Diyos, kaya dinala siya kay Moises. Siya ay pinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ilabas ninyo sa kampamento ang nagtungayaw. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig
sa kanya at pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na magkakasala ang tumungayaw sa kanyang Diyos. Ang magsalita ng masama sa kanyang pangalan ay babatuhin ng lahat, katutubong Israelita o dayuhan hanggang sa mamatay. Ang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Pagbuhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ang makapaminsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makamatay ng hayop ng kanyang kapwa ay magbabayad ng hayop din, ngunit ang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Iisa ang batas na paiiralin sa katutubong Israelita at sa dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampamento ang nanungayaw at binato hanggang mamatay. Sinunod naman ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nang sila'y nasa bundok ng Sinai, sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupaing ibinigay ko sa inyo, pati lupain ay pagpapahingahin. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at alagaan ang mga ubasan. Sa ika-7 taon, pagpapahingahin ninyo ang lupain, huwag ninyong tataniman sa taong yaon ang inyong bukirin, at huwag babawasan ng sanga ang inyong ubasan. Ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga upahang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan, at iba pang mga hayop. Ang taon ng paglaya. Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tig-7, 49 na lahat. Pagkalipas nito sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, araw ng pagtubos, ihipa ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin ninyo ang ika-50 taon, ipapahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, at ang lupaing maipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong yaon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin, huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga, bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sorry po. Kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos, upang kayo'y maging matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana at hindi magugutom. Huwag ninyong ikababahala ang kakanin ninyo sa ika-7 taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon. Ano pat magiging sapat iyon para sa 3 taon. Kayo'y maghasik
Sa ika-8 taon, ngunit laon pa rin ang kakanin ninyo hanggang sa anihan ng ika-9 na taon. Paglaya ng ari-arian. Hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ang lupa sapagkat iyon ay akin, pinatitirhan ko lamang sa inyo. Kaya maipagbili man ang alinmang bahagi ng inyong lupain, iyon ay kailangang magbalik sa dating may-ari. Kung sa inyo'y may maghirap at mapilitang magbili ng kanyang ari-arian, tutubusin agad iyon ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makatutubos niyon, siya na rin ang tutubos para umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, mababalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pantubos, bayaan niya iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya at ang ari-arian niya ay mapapabalik sa kanya ng walang bayad. Kung may magbili ng kanyang tahanang nasa loob ng lungsod na nakukutaan, matutubos niya iyon sa loob ng 1 taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng 1 taon, ang tahanan ay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Ang ipinagbiling mga tahanan sa labas ng lungsod na nakukutaan ay tulad ng lupang ipinagbili na maaring matubos o mabalik pagdating ng taon ng paglaya. Ngunit sa mga lungsod ng mga Levita, ang alinmang tahanang ipinagbili nila ay matutubos kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang Levita ang karapatang ito, mababalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya kung ito'y nasa kanyang lungsod, sapagkat ang mga tahanang tulad nito ay lubos na pag-aari ng mga Levita, pinakamana nila sa bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga bayan ay di maaring ipagbili sapagkat pag-aari nila magpakailanman. Pagpapautang sa moralita. Kung ang isang kababayan ay naghirap, ano pat di na niya makayang buhayin ang sarili, arugain mo na siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag mo siyang patutubuan kung siya'y umutang sa iyo. Matakot kayo sa Diyos at bayaan ninyo siyang mabuhay na kasama ninyo. Huwag ninyong patutubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Kanaan at maging Diyos ninyo ako. Paglaya ng mga alipin. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ng isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng pagsasaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanyang angkan at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto, di sila dapat ipagbiling alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa Diyos. Kung gusto ninyo ang alipin maging lalaki o babae, doon kayo bibili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari rin kayong bumili ng anak ng mga dayuhan bilang alipin. Maaari ninyo silang ipamigay sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin. Ngunit huwag ninyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa ninyo Israelita. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ang isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay tutuusin mula nang bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya. At ang itutubo sa kanya ay katumbas ng sahod ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng
tutubos, ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon, sapagkat ang itutubos sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang paglingkuran. Ituturing siyang upahang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod at di siya maaring pagmalupitan. Kung walang pagkakataong matubos, siya'y palalayain na pagsapit ang taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Chapter 26. Mga pagpapala sa magiging masunurin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na larawan sa haliging sagrado o mga balong hinugisan upang sambahin. Ako si Yahweh. Igalang ninyo ang mga araw ng pamamahinga at ang aking sangtuaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko, uulan sa kapanahunan at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy. Ano pat nakaraan na ang pitasan ng prutas at taniman na uli ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa inyo. 10,000 kaaway, madali ninyo silang malulupig. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo sa dami ng inyong aanihin. Pag-aani na kayo uli ay laon pa rin ang kinakain ninyo. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya sa inyong kapwa bansa. Mga parusa sa pagsuway. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutupad sa mga utos ko, kung ipagwalang bahala ninyo ang aking kautusan at di ninyo tutupdin ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan, bigla akong paghahariin sa inyo ang takot. Darating sa inyo ang lagnat at peste. Manlalabo ang inyong mga paningin at hindi kayo makakakain. Hindi ninyo pakikinabangan ang inyong mga tanim pagkat kakanin ng inyong mga kaaway. Pababayaan ko kayong malupig nila. Ipailalim ko kayo sa kapangyarihan ng mga napupuot sa inyo. Ano pat kakarimot kayo ng takbo kahit walang humahabol. Kung sa kabila nito ay hindi pa rin kayo makikinig, iyong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyong mga kasalanan. Parurusahan ko kayo dahil sa katigasan ng ulo. Hindi ko kayo bibigyan ng ulan at matitigang ang lupa. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal pagkat hindi maaanihan ang inyong itatanim at hindi mamumunga ang inyong mga halaman. Kung kayo pa rin ang inyong paglaban sa akin, kung tuloy pa rin ang inyong paglaban sa akin, 7 ibayo ang pahirap na ipararanas ko sa inyo. Pababayaan kung lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga kawan. Iilan sa inyo ang matitira at maghahari ang lungkot sa buong lupain. Kung magmamatigas pa rin kayo, 7 ibayo pa ang parusang ibabagsak ko sa inyo. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo at marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa aking tipan. Makapagtago man kayo sa mga muog, padadalhan ko kayo roon ng peste. Kaya lalagpak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Magdadahok kayo sa pagkain. Ano pat iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae?
ang pagkain unti-unting irarasyon sa inyo at hindi kayo mabubusog. Kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at parurusahan ko kayo ng makapitong ibayo. Ang karning kakanin ninyo'y laman ng inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga dambana sa burol at dambanang sunugan ng kamanyang. Grabe po no mga kaibigan. Nakakatakot pong isipin ang mga paglabag sa panahon ng mga Israelita. Ang karning kakain ninyo'y laman ng inyong mga anak, wawasakin ko ang inyong mga dambana sa burol at dambanang sunugan ng kamanyang, itatakwil ko na kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod, pati ang mga sanktuaryo at di ko pahalagahan ang mga handog ninyo. Sasalantain ko ang inyong mga lupain, anupat mamamangha ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Uusigin ko kayo sa tabak at mangangalat kayo sa lupain ng mga hintil, maiiwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, mamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makapapahinga nga ang inyong lupain di tulad ng kayo'y naroon. Ang mga maiiwan doon ay paghaharian ng matinding takot, anupat may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay magkakandarapa na sila sa pagtakbo. Magkakadagan-dagan sila sa katatakbo na parang habol ng taga. Gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Malilipol kayo sa lupang iyon. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga magulang. Malalaman nila na sila at ang kanilang mga magulang ay lumalaban sa akin, kaya pinabayaan ko sila at ipinasakop sa mga kaaway nila. Ngunit kung sila'y magpapakumbaba at magbalik loob sa akin, aalalahanin ko ang aking tipan kay Jacob at Isaac, ang tipang ibinigay ko kay Abraham, at aalalahanin ko ang kanilang lupain, ngunit paalisin ko muna sila roon. Sa gayon, makapapahinga ng lubusan ang lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayon man, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ng aking tipan sa kanila. Ako si Yahweh, alalahanin ko sila, alang-alang sa lugar ko, alang-alang sa tipan ko, sa kanilang mga ninunong inilabas ko sa Ehipto. Nasaksihan ito ng mga hintil at ginawa ko upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Ayan, chapter 27 na po tayo. Last chapter po ng Levitico. Mga batas tungkol sa paghahandog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita kung may mamamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. Kung lalaki mula sa 20 hanggang 60 taon ay 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa sanktuaryo. At 30 piraso naman kung babae. Mula sa 5 hanggang 20 taon, 20 piraso kung lalaki at 10 naman kung babae. Mula sa 1 buwan hanggang 5 taon, 5 piraso kung lalaki at 3 naman kung babae. Kung mabigat na 60 taon ang edad, 15 piraso kung lalaki at 10
at 10 naman kung babae. Kung walang maitutubos dahil sa karalitaan, ang taong ito iaharap sa saserdote at ito ay magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kanya ng may panata. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong italaga kay Yahweh. Hindi ito maaring palitan kapag pilit na pinalitan. Ang papalit at ipapalit ay parehong itatalaga kay Yahweh. Kung ang ipinangakong hayop ay di karapat-dapat, ihandog kay Yahweh. Dadalhin iyon sa saserdote. Hahalagahan niya iyon anuman ang uri ng hayop at hindi matututulan ang kapasyahan ng saserdote. Kapag tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga na 1/5 parte ng hayop. Kung bahay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng saserdote ayon sa uri at kayarian at ang kanyang pasya ay hindi mababago. Kung gustong tubusin ang naghandog, babayaran niya ito na may patong na 1/5 parte ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. Kung isang lagay na lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng binhing inihahasik doon sa 10 pirasong pilak. Sa bawat kabang sibada, kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ng buo ang tubos nito. Ngunit kung ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang. Babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang tupa ay ibig tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga bukod sa ang patong na 1/5 parte ng halagang iyon. Kung hindi niya ito matubos at sa halip ay ipagbili sa iba, hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, mauuwi sa mga saserdote ang lupang iyon tulad ng lupaing itinalaga kay Yahweh. Kung ang ipinangako naman ay lupang binili at di minana, hahalagahan iyon ng saserdote ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako ang pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timbangan sa sanktuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 15 gramo. Hindi maaring maipanata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, pagkat iyon ay talagang kanya. Ngunit kung iyon ay karumal-dumal, tutubusin ito ng may-ari sa takdang halaga at papatungan ng 1/5 parte ng halaga niyon. Kung hindi matutubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Lahat ng itinalaga na kay Yahweh, maging hayop o lupa, ay hindi maaring tubusin o ipagbili pagkat iyon ay mahalaga na sa kanya. Hindi rin maaring tubusin ang taong ipinamanata. Kailangan siyang patayin. Lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman, ay nakatalaga kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikapo, babayaran niya iyon sa kalakarang halaga at papatungan niya ng 1/5 parte ang halagang iyon. Lahat ng ikapo, tupa o baka, bawat 10 hayop ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat siyasatin kung masama o hindi. Hindi rin maaring palitan, at kung mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong nakatalaga kay Yahweh. Hindi na ito matutubos. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai upang tuparin ng mga Israelita. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita at narinig po natin
naunawaan po natin ang mga tuntunin ng Panginoon at talagang pumapasok po dito na kung ano po ang ating ginawa, ayun din po ang ating aanihin. Yun po ay nakalagay dito po sa Levitico. At sa panahon po natin, mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, alam niyo po, kailangan po nating sumunod lamang sa kautusan ng ating Panginoon ng may kalakip na pag-ibig at pananampalataya upang hindi po tayo makagawa ng mga bagay na mali sa harapan ng ating Panginoon upang maiwasan po natin ang magkasala. Dahil talagang meron po tayong consequences, meron pong kabayaran ang bawat kamalian, ang bawat kasalanan na ating ginagawa. Grabe ano po kapag may pinatay ang mga tao sa panahon ng mga Israelita, siya ay papatayin din. Ibig sabihin, kapag buhay ang inutang ay buhay din ang kabayaran. At kahit man po sa panahon natin ngayon ay mangyayari pa rin at mangyayari pa rin ang kaparasahan ni Yahweh kapag ang isang tao ay gumawa ng masama at hindi mabuti sa kanyang kapwa. Kaya mga kaibigan, nawa po ay sa patuloy na ating pagbabasa ng salita ng ating Diyos ay patuloy po nating maunawaan ang layunin ng Panginoon sa buhay ng tao at ang layunin ng kanyang salita, ng kanyang kautusan para sa buhay ng mga tao. Lahat po ng ginawa ng Diyos sa mga tuntunin, kahit man po ang lahat ng kanyang mga kautusan, ay ginawa niya po ito para sa mga tao. Sabi nga po doon, hindi lang para sa mga Israelita, kundi para din sa mga dayuhan. O kahit man hindi kalahi ng mga Israelita, yun ay para sa lahat na nilikha ng ating Panginoon. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos dahil natapos na po natin ang Book of Levitico. Salamat sa Panginoon dahil nauunawaan po natin ang mensahe ng Diyos sa aklat po ng Levitico. At sa araw po ng bukas, tayo po ay magsisimula sa aklat ng mga bilang. Yan, Book of Numbers po. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon sa buhay po nating lahat na nakikinig ng kanyang salita. Sabi ko nga po, kapag wala na po kayong oras sa pagbabasa at may oras na po kayo sa pakikinig, ay pakinggan na po natin ang salita ng Diyos dahil hindi na po ito mauulit at nang mauulit yung mga bagay na natapos na natin kaya hinihiling ko po talaga sa ating Diyos na maipagpatuloy ko ang pagbabasa ng kanyang salita from Genesis to Revelation at para po ito sa ating lahat, hindi lamang po para sa inyo kundi higit sa lahat sa aking buhay na nagbabasa dahil ako po ang unang natututo, ako po ang unang natuturuan sa bawat salita ng Diyos na aking binabasa. Hindi lang po ito na para lang mabasa natin, para lang matapos natin ang Biblia na basahin, kundi ito po sa bawat araw na binabasa ko ay ako po ang unang natuturuan at ang unang tinuturuan at unang natututo sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong manalig sa ating Diyos. Huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong huminto sa ating pananalig sa Diyos. Answered prayer man o hindi answered prayer, patuloy po tayong manalig sa Diyos dahil alam po ng Diyos kung ano ang future sa mga prayer items natin na hindi po niya kayang ibigay sa atin dahil alam niya po kung ito ay kapahamakan, natural po ilalayo niya po tayo sa kapahamakan. Kaya lagi ko pong natututunan kung ano po yung ating pangailangan, talagang yung in need, talagang hindi po yung mga wants, yun po ang madalas na sagutin agad ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Diyos dahil hindi po siya nagpapabaya sa atin. Salamat po muli sa inyong suporta dito po sa Really Mix Stories sa aking YouTube channel.
Nakita nyo po na halo-halo po ang ating mga content dito. Pero ang pinaka number 1 po talaga dito na content na nais ko pong gawin ay ang ibahagi ang salita ng ating Panginoon at bahaginan din kayo ng mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay. Ako po ay isang buhay na patutuo sa inyo. Sabi ko nga po, since 2016 ay naramdaman ko na po ang hindi maganda sa aking katawan at 2018 po ay nalaman ko na ako po ay may breast cancer malala, sabi ng doktor. Kaya nga ang advice is operation ASAP, pero nakita nyo naman po kung gaano kabuti at kamahabagin mapagmahal ang ating Diyos. Ngayon po ay 2024 na, andito pa po ako, buhay pa. Hindi po ako nagpagalaw ng aking katawan. Wala po akong pinagalaw sa aking katawan, kundi yung pananalig ko lang kay Kristo ang aking pinangahawakan, dahil siya ang lumikha ng aking buhay at siya ang may kontrol ng aking buhay at ng aking hininga. Kaya hindi lamang po para sa akin ang kahabagan ng Diyos. Ito po ay para sa ating lahat. Alam niyo mga kaibigan, kung ako nga na may breast cancer ay nakikita ko kung paano gumawa at gumalaw ang Diyos sa ating buhay, how much more pa po doon lang sa mga simpleng kailangan natin, pagkain, pera, ano pa ba ang kailangan ng tao. Alam niyo po, wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat ay posible sa Panginoon. Kaya manalig po tayo, patuloy po tayong manalangin sa ating Diyos, patuloy po tayong makinig at magbasa ng kanyang salita upang matutunan po natin ang mga tuntunin, batas, kautusan at mga himala ng ating Diyos ay atin pong malalaman at makikita dito po sa kanyang salita. Hanggang dito po muli mga kaibigan ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos ngayong araw. Patuloy po tayong gabayan, samahan, patnubayan. Patuloy tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kapamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng ating miyembro ng ating buong sambahayan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.